Isa na siguro sa mga pinakamasakit na pangyayari sa buhay ng isang tao ay di lang pagtaksilan ng iyong kabiyak, kundi ang planuhin din ang iyong pagkamatay. Minsan mapapaisip ka kung may tao ba talagang umaabot sa ganung klaseng desisyon. May tao bang ganung kasama para gawan ng kapwa mo ng isang bagay na hindi katanggap-tanggap? Kung nais niyong malaman, halina't ating pakinggan ang isa na namang kwentong ihahandog ng Kuya Agustin Stories. Isang kwento ng mag-asawang nalumpa sa harap ng simbahan pero sa huli, magkakasakitan. Kung sino mang tutol sa pagsasamang ito, magsalita na ngayon o manahimik habang buhay. Tahimik ang buong simbahan. Nakatayo si Lucas sa harap ng altar, suot ang kanyang itim na suit, habang katabi niya si Claudia. Maganda, maayos at nakangiti. Napuno naman ng mga bisita ang simbahan niya. Lahat ay nakatingin sa kanila. Naghihintay ng susunod na mangyayari at walang nagsalita. Ngunit sa likod ng katahimikang yon, may biglang bumukas ang pinto ng dahan-dahan dahilan na napalingon ng lahat. At doon, sa pintuan ng simbahan, isang babae ang nakatayo. Nakasuot ng pulang damit, mahabang buhok at diretso lamang ang tingin. Si Shelly. Kaya nagulat ang mga tao sa loob ng simbahan, lalong-lalo na ang dalawa. Hindi ba't patay na siya? Siya yan, asawa ni Lucas. Imposible. Nanlaki ang mga mata ni Lucas at nagsimula na siyang mamutla. Lucas, bakit? Paano nangyari to? Napahawak si Claudia sa braso ni Lucas. Hindi sumagot si Lucas at hindi siya makapagsalita. Habang si Shelly, dahan-dahang naglakad papasok. Bawat hakbang niya ay parang bumabasag sa katahimikan. Walang takot, walang pag-aalinlangan. Tutol ako. Hindi pa nga tuyo ang lupa sa libing ko? Ikakasal ka na agad? Anong klaseng palabas to? Palabas? Ikaw ang eksperto sa palabas, diba? Wala akong karapatan. Ako ang asawa niya. Ako ang babaeng plinano nilang patayin. Biglang tumaas ang boses ni Shelly at tumingin siya sa paligid, sa mga bisita, dahilan para magkagulo ang simbahan. Tama na yan. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Talaga? Sinong nagsabing lalagyan mo ng lasa ng pagkain ko? Sinong nagsabing ililibing niyo ako kapag wala na ako? Dahan-dahang lumapit si Shelly hanggang sa halos magkalapit na sila. Shelly, tigilan mo na to. Pinapahiya mo na kami. Pinapahiya? Ito bang gusto niyong kasal? Simula ng buhay na tinayo sa kasinungalingan at krimen? Walang may lakas ng loob na sumagot kay Shelly at bumalik ang tingin niya kay Lucas at Claudia. Hindi ako bumalik para makipag-away. Bumalik ako para tapusin kayo. At sa mga mata niya, wala nang sakit kundi hustisya. Paano nga ba umabot sa ganun kapait ang kapalaran ni Shelly? Bago dumating ang araw na yon, sina Shelly at Lucas ay nagsama bilang isang masayang mag-asawa na tila walang bahid ng problema ang kanilang pagsasama. Sa maliit, ngunit maaliwalas nilang bahay, nagsisimulang umaga sa halakhakan at lambingan. Habang naghahanda si Shelly ng almusal, palihim siyang nilapitan ni Lucas at niyakap siya mula sa likuran. Ang aga-aga, nanggugulat ka na naman. Hindi naman panggugulat to eh. Miss na kita agad eh. Kakagising mo pa lang nga, hindi ka pa nga naliligo. Kaya nga, ikaw agad ang gusto kong makita. Asus, ikaw talaga. Ang lakas mong manloko ha. Totoo nga. Ang swerte ko dahil ikaw naging asawa ko. Ngumiti si Shelly habang bahagyang sinisi ko siya. Pero hindi niya tinanggal ang mga braso ni Lucas na nakapulupot sa kanya. Ramdam niya ang init at lambing nito
Isang pakiramdam na matagal niya nang kinagigiliwan. Sa mga sandaling yun, walang kahit anong pagdududang sumasagi sa kanyang isipan. Para sa kanya, sapat na ang simpleng buhay nila, basta't magkasama. Mag-almusal ka na, baka mamaya magutom ka sa trabaho mo. Mas nakakabusog ka naman. Naku, puro ka bola. Di totoo yun. Ikaw na nga ang pinakamasarap kong ulam Ang lakas mo talagang mambola, Lucas Bruce. Napataw si Shell at ngumiti. Ngunit hindi niya maitago ang kilig sa kanyang mga mata. Naupo sila sa mesa at sabay kumain. Nagkukwentuhan tungkol sa mga simpleng bagay, sa mga plano sa weekend, mga pangarap na gusto pa nilang maabot. Sa paningin ng iba, isa silang huwarang mag-asawa. At sa puso ni Shelly, ganun din ang kanyang paniniwala na ang pagmamahal nilang dalawa ni Lucas ay buo, totoo, at walang bahid ng anumang lihim. Minsan maaga pa lang ay nagising na si Lucas. Kahit mahimbing pa ang tulog ni Shelly sa kanyang tabi. Tahimik siyang bumangon, sinigurong hindi magigising ang asawa. Saglit niya itong pinagmasdan, ang maayos nitong paghiga, ang paghinga, ang bahagyang pagngiti habang natutulog at napangiti rin siya. Ang ganda mo talaga, kahit tulog ka lang. Mahina niyang bulong. Dahan-dahan siyang tumayo at nagtungo sa kusina. Doon nagsimula siyang maghanda ng almusal na paborito ni Shelly. Habang nagpaprito ng itlog at nagtitimpla ng kape, paminsan-minsay napapangiti siya. Tila may sariling mundong umiikot lang sa simpleng pag-aalaga niya sa kanyang asawa. Inayos ng mesa, nilagay ang pagkain ng maayos at naglagay pa ng maliit na notes sa tabi ng plato. Pagbalik niya sa kwarto, bahagya niyang hinaplos ang buhok ni Shelly. Good morning, love. Gising na. Anong oras na ba? Dahan-dahang nagmulat ng mata si Shelly. Medyo inaantok pa. Maaga pa, pero may surprise ako para sa'yo. Surprise? Ang aga-aga niyan ha? Oo, kasi gusto kong simulan yung araw mo na masaya. Ngumiti si Shelly habang bumangon at naupo sa kama. Lumapit naman si Lucas at hinalikan siya sa noo. Ang sweet mo naman ngayon. Ngayon lang ba? Hindi naman, pero extra ka today. Deserve mo naman kasi. Halika na, baka lumambig pa yung ginawa ko. Hinawakan ni Lucas ang kamay ni Shelly at inalalayan siyang tumayo. Ikaw nagluto? Oo naman, para sa pinakamamahal at maganda kong asawa. Pagdating nila sa mesa, nakita ni Shelly ang maayos sa pagkaayos ng pagkain at ang maliit na note. Binasa niya ito at napangiti. Para sa pinakamagandang babae sa mundo. Nako, Lucas! Hindi yan bola pangako. Thank you, love. Ang swerte ko sa'yo. Lumapit siya at niyakap si Lucas ng mahigpit. Maswerte ako kasi ikaw yung napangasawa ko. Sa mga sandaling yon, puno ng init at pagmamahal ang kanilang tahanan. Walang bakas ng alinlangan, walang anino ng problema, tanging isang pag-ibig na tila perpekto sa paningin ni Shelly. At isang umagang nagsimula sa lambing na hindi niya akalaing magiging simula ng isang masalimuot na katotohanan. Hindi lamang sa umaga pinapakita ni Lucas ang kanyang pagmamahal kay Shelly, kundi kahit din sa mga ordinaryong araw, ginagawa niya itong espesyal. May mga pagkakataong bigla na lamang siyang sulsulpot sa trabaho ni Shelly para sunduin to. Ready ka na ba? Ha? Saan naman tayo pupunta? Secret, basta sumama ka lang. Ay nako, ang dami mo na namang pakulo ha. Mapapangiti na lamang Shelly at susunod. Sanay na sa mabigla ang plano ng kanyang asawa. Minsan dadalhin siya ni Lucas isang mamahaling restaurant, yung tipong hindi nila madalas puntahan, pero ginagawa niyang posible para lamang mapasaya siya. Lucas, ang sosyal naman rito. Sure ka ba? At bakit tayo nandito? Oo naman, minsan lang to. Tsaka deserve mo to. Hindi naman kailangan ganito eh. Kailangan. Kasi gusto kong iparamdam sa'yo kung gaano ka kahalaga sa akin.
Kahit busy ako sa trabaho, gagawin ko pa rin ang paraan para mapadama sa'yong nandito ako palagi na nagmamahal sa'yo. At hindi ako magsisawang sabihin ng salitang napakaswerte ko sa'yo, mahal. Saad ni Lucas at agad lumapit kay Shelly para halikan to sa noo. Habang kumakain sila, hindi nawawalang titigan at ngitian nila. Parang sila lamang ang tao sa lugar. Para kay Shelly, bawat sandali ay parang eksena sa isang pelikula. Simple pero puno ng pagmamahal. At hindi rin mawawala ang mga regalong hindi niya inaasahan. Isang beses pag uwi niya sa bahay, nadatnan niya si Lucas na may hawak na maliit na kahon. Ano na naman yan? Buksan mo. May okasyon ba? Anniversary ba natin? Ay nako, gastos na naman to. Wala. Gusto lang kitang bigyan. At isa pa, kahit magkano pa yan, bibilhin ko pa rin yan. Kaya wag mo nang isipin kung magkano. Ang importante sa akin, maging masaya ka. Lucas, ang ganda. Pero ang mahal nito. Bakit mo naman binili? Pagbukas kasi ni Shelly, isang eleganteng kwintas ang bumungad sa kanya. Napahawak siya sa kanyang dibdib, halatang naantig. Kasi gusto kong may suot kang magpapaalala sa'yo na mahal kita kahit saan ka pumunta. Sobra-sobra na to. Pero thank you. Mahal na mahal kita. Hindi napigilan ni Shelly ang mga pangiti at mapaluha ng konti. Lumapit siya at niyakap si Lucas. Mas mahal kita. Sa bawat regalo, bawat sorpresa at bawat sandaling magkasama sila, mas lalo pang tumitibay ang paniniwala ni Shelly na perpekto ang kanilang pagsasama. Sa kanyang mundo, si Lucas, ang lalaking hindi niya kailanman pagdududahan, isang asawang mapagmahal, maalaga at handang gawin ang lahat para sa kanya. O iyon ang inaakala niya. Lumipas ang ilang buwan at ang dating masayang tahanan ng Shelly at Lucas ay unti-unting nabalot ng katahimikan na hindi mapaliwanag. Hindi kaagad napansin ni Shelly ang pagbabago sa una. Inakala niyang pagod lamang si Lucas sa kanyang trabaho. Ngunit habang tumatagal, napapansin niyang hindi na to katulad ng dati. Isang gabi, naghanda si Shelly ng hapunan, paborito ni Lucas. Katulad ng dati niyang ginagawa tuwing gusto niyang pasayahin to. Maingat niyang inayos ang mesa, umaasang kahit papaano ay maibabalik ang dating lambing. Ngunit lumipas ang oras at gabi na nang dumating si Lucas. Oh love, bakit ngayon ka lang? Ang tagal kitang hinintay. May trabaho. Maraming kailangang tapusin this week eh. Hindi ka man lang nag-message. Nag-alala ako. Busy nga eh. Hindi ko na naisip pang i-message ka. Dahil tambak-tambak ng gawain kong trabaho. Napansin ni Shelly ang malamig nitong tono. Walang kahit anong lambing o pag-aalala. Pero pilit pa rin siyang ngumiti. Kumain ka na. Niluto ko yung paborito mo. Kumain na ako sa labas. Ganun ba? Pero ayaw mong kumain Pwede ba, Shelly? Sinabing kong kumain na ako. At kapag sinabi ko yun, talagang kumain na ako. Huwag ka nang maraming salita. Saglit na tahimik si Shelly. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Dati, kahit gaano pa ka-busy si Lucas, hindi nito nakakalimutang sabihan siya o kaya sabayan siyang kumain. Pero ngayon, parang normal na lamang ditong hindi umuwi sa oras o hindi pansinin ang mga efforts niya. Kahit konti lang, hindi mo titikman? Sabi ko nang kumain na ako. Pagod na ako, Shelly. Gusto ko nang magpahinga. Diretso tong dumaan papunta sa kwarto. Iniwan si Shelly nakatayo sa harap ng mesa habang nakatulala. Unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang muka. Naupo siya at tahimik na tinitigan ng pagkain. Unti-unting nawawalan siya ng gana kahit siya mismong nagluto. Sa mga sumunod na araw, naging mas madalas ang pag-uwi ni Lucas ng gabi. Minsan halos hating gabi na. Kapag kinakausap siya ni Shelly, maikli na lang ang sagot nito. Parang obligasyon na lang ang pakikipag-usap. Isang gabi habang nakahiga sila sa kama, sinubukan ni Shelly ibalik ang dating lambing.
Dahan-dahan siyang lumapit at yumakap kay Lucas mula sa likod. Miss na kita. Shelly, pagod ako. Kahit saglit lang. Simula nung nakarang araw parang wala na tayong oras sa isa't isa. Sabi ko, di ba? Pagod ako. Pwede bang matulog na lang tayo? Parang may malamig na tubig na binuhos sa puso ni Shelly. Dati, si Lucas pang unang nilapit. Hahalikan siya, yayakapin siya ng mahigpit. Ngayon, tila ba iwas na iwas to sa kanya. May problema ba, Lucas? Wala. Sigurado ka? Parang nagbago ka na kasi. Alam mo, yan ka na naman eh. Nag-iisip ka na naman kung ano-ano. Mabuti pang matulog na tayo dahil may trabaho pa ako bukas. Please lang, Shelly. Intindihin mo naman ako kahit ngayon lang. Napatahimik si Shelly. Gusto pa niyang magsalita pero pinili na lamang niyang manahimik. Humiga siya paharap sa kabilang side. Pilit pinipigilan ang sarili na huwag masaktan. Lumipas pang ilang linggo at lalo pang lumala ang distansya. Hindi na siya hinahalikan ni Lucas bago umalis ng bahay. Hindi na rin ito nag-iwan ng mensahe o kahit simpleng ingat. Parang bigla na lang naging estranghero ang lalaking minsang nangakong mamahalin siya habang buhay. Isang gabi, hindi na napigilan ni Shelly ang sarili. Lucas, pwede ba tayo mag-usap? At ano naman yun? Hindi mo ba napapansin? Ang layo mo na sa akin. Parang hindi na kita kilala. Parang hindi ka na kagaya ng dati, Lucas. Pagod lang ako, Shelly. Huwag mo nang gawing big deal yun. Hindi na tutungkol sa pagod mo. Ilang buwan na tayong ganito. So anong ibig mong sabihin? May iba ka na ba? Biglang tumahimik ang paligid. Tumingin si Lucas kay Shelly pero hindi niya mabasa ang ekspresyon nito. Ano bang pinagsasabi mo? Sagutin mo na lang ang tanong ko, Lucas. Alam mo, nakakapagod ka na. Lahat na lang ginagawa mo ng issue. Hindi ka ba naghisawa sa mga masasamang kutob mo sa akin, ha, Shelly? Hindi to issue. Nararamdaman ko to. Lucas, ano bang nangyayari sa'yo? Wala akong panahon sa drama mo. Pagkasabi nito, tumalikod si Lucas at iniwan si Shelly nakatayo. Nanginginig ang mga kamay. Sa unang pagkakataon, ramdam niyang may maling hindi nito simpleng pagbabago lang. May tinatago na si Lucas at unti-unti na siyang kinakain ng kanyang katahimikan. At pagdududa na pilit niyang iniiwasan noon. Minsan ay mas madalas mag-isa si Shelly. Habang si Lucas ay patuloy sa pag-uwi ng gabi, o minsan ay hindi na halos nagpapakita ng interes sa makipag-uusap. Sa kabila nito, hindi pa rin tuluyang naglaho sa puso ni Shelly ang pagnanais na ayusin ang lahat. Kaya sa halip na magalit, mas pinili niyang sisihin ang kanyang sarili. Isang hapon, mag-isa si Shelly sa sala habang nakatingin sa kanilang lumang mga litrato. Nakangiti sila roon, masaya, malapit at parang walang kahit anong problema. Dahan-dahan niyang hinaplos ang frame habang lumulubog si sariling iniisip. Siguro may mali talaga sa akin. Tahimik ang buong bahay, tanging orasan lamang ang maririnig. Napabuntong hininga siya't yumuko. Pilit inaalala kung kailan nagsimulang magbago si Lucas. Baka masyado ako naging demanding o baka hindi ko siya naaalagaan ng maayos. Kung naging mabuti pa siguro ako, baka hindi niya ako tratuhin ng ganun. Kasalanan ko ba to? Unti-unti, naipon ang bigat sa kanyang dibdib. Ang mga alaala ng malamig na pakikitungo ni Lucas ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Ang hindi pagsasabay sa pagkain, ang maiikling sagot, ang pag-iwas sa kanya. Sa halip na magduda sa asawa, mas pinili niyang hanapin ang pagkukulang sa kanyang sarili. Hindi niya napansin na unti-unti nang tumutulo ang luha sa kanyang pisngi. Pinunasan niya ito agad. Parang nahihiya pa kahit mag-isa lamang siya. Yumuko siya't hiniyakap ang sarili, habang ang mga luhay tuloy-tuloy na bumabagsak. Ang dating masayang bahay na puno ng tawanan,
Ngayon ay naging saksi sa kanyang tahimik na pagluha. Sa mga sumunod na araw, mas lalo siyang naging maingat sa bawat kilos. Mas pinagbubutihan niyang pagluluto, mas pinipilit niyang maging maayos sa pakikitungo kay Lucas. Kahit pa madalas ay hindi niya ito pinapansin. Hanggang isang gabi, habang inaayos ang kanilang hapunan, napahinto siya saglit at tumingin sa upuan ni Lucas. Baka kung mas galingan ko pa, babalik din siya sa dati. Ngumiti siya ng pilit kahit ramdam pa rin ang kirot sa kanyang dibdib. Para sa kanya, mas madali nang sisihin ang sarili kaysa tanggapin na baka may mas malalim na dahilan sa paglayo ni Lucas. Kaya sa halip na lumaban o magtanong, pinili niyang manahimik, umasa at unti-unting magpasa ng sakit na hindi niya alam kung hanggang kailan niya kakayanin. Mas lalong lumalim ang sugat sa pagitan ni Shelly at Lucas. Isang sugat na hindi na kayang takpan ng katahimikan o pilit ng ngiti. Isang gabi, matagal nakaupo si Shelly sa kanilang sofa. Hawak-hawak ang cellphone niya pero hindi naman nakatingin dito. Naghihintay siya. Gaya ng mga nakaraang gabi, alam niyang late uuwi si Lucas. Pero nananatili pa rin siyang umaasa na baka ngayong gabi may konting pagbabago. Lucas, dumating ka na pala. Ang tagal mo ngayon ha? Teka, lasing ka ba? Oh, bakit gising ka pa, Shelly? Malamig at may halong inis na sagot nito. Hinihintay kita. Kumain ka na ba? Bakit lasing ka? Hindi mo ba nakikita? Ano sa tingin mo? Halika. Tutulungan kita sa kwarto. Magpahinga ka na lang. Lumapit si Shelly at pilit pinapakalma ang sitwasyon. Paglapit niya, biglang umiwas si Lucas sa kamay niya at marahas siyang tinulak palayo. Huwag mo nga akong hawakan. Natigilan si Shelly. Sandali siyang hindi makagalaw pero agad din niyang pinilit ngumiti ng mahina. Parang sanay na sa gantong malamig na pagtanggi. Sige na, love. Umupo ka muna. Tutulungan kita. Hindi siya pinansin ni Lucas pero pilit pa rin siyang lumapit. Sa kabila ng amoy alak at galit sa boses nito, hinawakan pa rin ni Shelly ang braso niya para alalayan. Akit na tayo sa kwarto please. Huwag ka rito sa... Nakakainis ka na, Shelly! Biglang tumalim ang boses ni Lucas. Isang iglap lang, may bigat na nararamdaman sa pagitan nila. Tinulak siyang muli ni Lucas, mas mariin kaysa kanina. Dahilan para mapaupo si Shelly sa sahig. Sandaling natahimik ang paligid. Si Shelly, nakatingala, gulat at nanginginig ang mga kamay. Bakit Lucas? Ano bang nangyayari sa'yo? Gusto mo talagang malaman, ha? Oo, sabihin mo sa akin para di naman ako magmukhang tanga. Kahit ano pa yan, pag-usapan natin. Walang pag-uusapan, Shelly. Sawang-sawa na ako. Hindi ako naniniwala na yan lang ang dahilan mo. Hindi ka ganito dati, Lucas. Dahan-dahang tumayo si Shelly kahit halatang nanginginig pa rin ang katawan niya. Eh di sana nung ka pa naging perpekto, di ba? Kinagawa ko naman lahat, Lucas. Lahat ng kaya ko. Pero hindi sapat. Hindi mo ako maintindihan eh. Hindi mo alam kung anong gusto ko. Eh di sabihin mo sa akin. Ano bang kulang? Ayusin natin, Lucas, please. Ngunit sa halip na sumagot si Lucas, muli niya siyang tinulak palayo. Dahilan para mapatras at sumandal sa pader. Napapikit siya saglit dahil sa sakit at pinipigilan ng luha. Umalis ka na lang dito kung wala ka nilang silbi. Kanyan mo na lang ba ako itatapon? Na parang wala lang lahat ng pinagsamahan nating dalawa? Wala na akong pakalam sa nakaraan. Lucas naman, asawa mo ako. Mahal kita at alam ko ring mahal na mahal mo ako dati. Ano nangyari sa'yo ngayon? Dahan-dahang tumulo ang luha ni Shelly pero pilit pa rin siyang lumapit. Parang ayaw tanggapin ang katotohanan. Ngunit sa pagkakataong yon,
Tila lalo lamang lumala ang galit ni Lucas. Tinulak siya nitong muli ng mas mariin, dahilan para tuluyan siyang mapaatras. Tumigil ka! Baka gusto mong masaktan pa talaga kita. Natigilan si Shelly. Doon pa lamang niya unti-unting naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Hindi na ito simpleng galit o pagod. Ibang-iba na ang Lucas na kaharap niya ngayon. Tahimik siyang umatras, nanginginig ang mga kamay habang pinipigilan ng paghikbi. Sige, kung yan gusto mo. Mahina niyang sabi. Dahan-dahan siyang tumalikod at hindi na muling lumingon. Habang papalabas siya ng kwarto, tahimik na umiiyak. Ramdam niya ang pagguho ng lahat ng pinanghawakan niya noon. At sa likod niya, nanatiling nakatayo si Lucas. Wala nang sinabi, wala nang paliwanag. Tanging katahimikan na mas masakit pa kasi sa anumang sigaw ang naiwan sa pagitan nilang dalawa. Dumating ang isang mahalagang araw para kay Lucas, isang business meeting na dinalawan ng ilang kilalang tao sa kanilang industriya. Sa simula, sinabi niyang hindi na kailangang pang sumama ni Shelly. Pero sa kabila nito, nagpumilit si Shelly dahil sanay siyang nandyan sa tabi ng asawa sa mga gantong okasyon. Pagpasok niya sa kwarto habang naghahanda, nakasuot si Shelly ng isang simple ngunit eleganteng damit na akala niya'y bagay sa okasyon. Ngunit paglingon ni Lucas, agad tong nahapasimangot. Yan ang susuotin mo? Oo, bakit hindi ba okay? Mukha kang nanay dyan. Ha? Hindi naman ah. Magpalit ka. Hindi yan bagay sa pupuntahan natin. Ano bang gusto mong isuot ko? Yung simple lang. Huwag kang masyadong OA. Tahimik na pumasok si Shelly sa closet at nagpalit ng mas simple pang damit. Habang tinitingnan ng sarili sa salamin, hindi niya maiwasang mapaisip. Pero agad niyang pinigil ang negatibong iniisip. Okay na ba to? Oo, tara na. Ang dami mong arte. Pagdating nila sa venue, napakalaki at napakagara ng lugar. Maraming bisita, mga business partners at mga empleyado na pormalang suot. Habang naglalakad si Shelly sa tabi ni Lucas, ramdam niya ang kakaibang tingin ng ilan. At may mga bulungan sa paligid. Si Shelly ba yan? Noon ang ganda niyang manamit, pero ngayon bakit mukhang katulong na? Hindi naman to narinig ni Shelly, pero may kakaibang pakiramdam siyang hindi siya akma sa lugar. Ang simpleng damit niya ay lalo pang nagpatingkad ang agwat niya sa mga taong naroon. Excuse me, Boss Lucas. Si Ma'am Shelly po ba yung kasama ninyo? Ang simple lang ng suot niya ah. Bulong na sabi ng isang lalaking bisita. Nakangiti ngunit halatang nagtataka. Siya? Wala na kasi siyang ibang maisuot eh. At gusto rin niya yan. Sagot ni Lucas habang bahagyang tumingin kay Shelly at ngumiti, sabay hawak sa kamay nito. Napatingin si Shelly kay Lucas. Bahagyang nagulat siya sa sinabi nito, pero agad din niyang pinilit ngumiti, parang ayaw niyang maging sagabal sa gabing yun. Okay rin naman sa akin to. Mahina niyang sabi. Hindi alam ng mga tao, si Lucas mismong pumili at nag-utos kung anong dapat isuot niya. Ngunit sa harap ng iba, para bang siya pang may desisyon. Habang tumatagal ang event, unti-unting nawawala si Lucas sa tabi ni Shelly. Madalas siyang nakikitang nakikipag-usap, tumatawa, at nakikipag-socialize sa mga babaeng kasamahan niya sa trabaho. Lucas, grabe, ang success ng project mo ha? Siyempre, pinaghirapan ko to. Ang galing mo talaga. Hindi ka nakakapagod kausap. Tumawa si Lucas at halatang komportable sa mga kausap niya. Sa isang sulok naman ng venue, tahimik lamang si Shelly. Hawak niya ang baso ng tubig, pinagmabastan si Lucas mula sa malayo. Kahit na madalas siyang maiwan hindi pa rin sumasagi sa isip niya ang duda. May mga pagkakataon ding lumalapit siya kay Lucas. Love, ayos ka lang ba rito? Oo, wag ka muna dyan ah. May kausap lang ako. Ngumiti na lamang siya
kahit iniwang muli sa gilid ng mag-isa at dama ang sakit. Umupo siya ng maayos, pinapanood lamang ang paligid. Pilit pinapaniwala ang sariling parte pa rin siya ng mundo ng kanyang asawa. Baka ganito lang talaga kapag busy ang asawa. Mahinang bulong niya sa kanyang sarili. Sa kabila ng lahat ng pag-iwan ni Lucas sa kay Shelly, ang mga tingin ng ibang tao at ang malamig na pakikitungo, nananatili pa rin walang pagdududa si Shelly. Sa isip niya, normal lamang ang lahat. At sa puso niya, nananatili pa rin ang pag-asang babalik din sa dati ang lahat ng pagmamahal na misang naging buo sa pagitan nila. Habang abala pa rin ang event, nag-iisa si Shelly sa isang sulok matapos ang iwan muli ni Lucas. Habang tahimik siyang nakaupo, may isang lalaking lumapit sa kanya. Gwapo, maayos ang suot at mukhang isa rin sa mga bisita ng meeting. Magalang tong ngumiti habang upo sa may katabing bakanting upuan. Hi, ayos ka lang ba rito mag-isa? Oo naman. Okay lang ako. Mukhang hindi ka kasi komportable dito eh. First time mo ba? Hindi, sumama lang ako sa asawa ko. Ah, si Lucas ba? Yung kausap mo kanina sa stage? Oo, siya. Unti-unting naging magaan ang usapan nila. Napangiti si Shelly kahit sandali. Kahit isang simpleng kwentuhan lang. Pero ramdam niya na may normal ng pakikitungong matagal niya nang hindi nararanasan sa araw na yon. Ngunit habang tumatagal ang usapan, hindi niya napansin na nakatingin na pala si Lucas mula sa malayo. Biglang bumigat ang aura ni Lucas habang papalapit. Hindi na ito nag-abala pang magtanong o magpakalma. Paglapit niya, agad niyang sinuntok ang lalaki. Dahilan para matigilan ang lahat ng taong nasa paligid. Naggulat si Shelly sa kanyang bibig. Hindi agad makapaniwala sa nangyayari. Hoy, ano bang problema mo? Lumayo ka sa asawa ko. Bago pa makasagot ang lalaki, hinila na ito palayo ng mga kasama sa event. Habang si Shelly naman ay napatingin kay Lucas na nanginginig sa takot at gulat. Lucas! Anong ginawa mo? Tumahimik ka. Sa gitna ng tensyon, bigla ring lumingon si Lucas kay Shelly at sa halip na huminahon, mas lalo itong nagalit. Hindi ka ba marunong makiramdam ha? Ano to ha? Nag-uusap lang kami. Wala naman akong ginagawang masama eh. Sa isang mabilis na galaw, sinampal siya ni Lucas. Natigilan si Shelly. Halos hindi siya makagalaw habang ramdam niya ang init ng kanyang pisngi at ang sakit ng pagkabigla. Malandi ka pala ano? Napuno ng katahimikan ng paligid. Lalo na ang mga bisitang nakatingin. Mga taong hindi makapaniwala sa nangyayari. Nanginginig si Shelly. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa sakit at pagkalito. Lucas, asawa mo ko. Alam mong hindi ko magagawa yung bagay na yun sa'yo. Ngunit hindi na siya pinakinggan nito. Sa halip, hinawakan siya ni Lucas ng madiin sa braso at hinila palabas ng venue. Wala siyang magawa kundi sumunod. Habang pinipigil ang luha at ang sakit na unti-unting bumabagsak sa kanyang loob. Isinakay siya ni Lucas sa kotse nang walang kahit anong paliwanag. Tahimik ang paligid pero sa loob ng sasakyan, ramdam ang bigat ng galit, takot at tanong na unti-unting bumabasag sa pananahimik ni Shelly. Matapos ang gabing yon, hindi na mapakali si Shelly. Kahit pilit niyang pinipikit ang mga mata para matulog, paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mga sinabi ni Lucas. Ang galit, ang malamig na tingin, at ang mga salitang tila sumira sa kanya. Kinabukasan tahimik siyang kumilos. Nang mapansing umalis si Lucas ng mas maaga kaysa noon ay late na itong umalis dahil ayaw na itong iwan si Shelly. Pero ngayon ay maaga nitong umaalis sa para bang may hinahabol. Kaya nagpasya siyang sundan to. Hindi dahil sa galit, kundi dahil gusto niyang malaman ng totoo. Sumakay siya ng tricycle at pinilit habulin ang sasakyan ni Lucas hanggang sa makarating to sa isang mamahaling hotel. Mula sa malayo, nakita niya nga bumaba si Lucas ng kotse. Sandali itong tumingin sa paligid bago ngumiti. Isang ngiting matagal niya nang hindi nakikita.
Maya-maya, may lumapit na babae. Maayos ang ayos, maganda, at haltang pamilyar kay Lucas. Hindi nagtagal, magkasabay silang pumasok sa loob ng hotel, magkalapit, komportable, at tila hindi gustong umalis sa tabi ng isa't isa. Parang biglang humina ang tuhod ni Shelly. Hindi niya na kailangang makarinig ng paliwanag mula kay Lucas. Sapat na ang nakita niyang yon. Doon niya tuluyang naunawaan ang lahat ng mga gabing late nang umuwi si Lucas. Ang malamig nitong pakikitungo, ang masalitang ibinato sa kanya. Lahat ng tanong niya, biglang nagkaroon ng sagot. Kaya pala nagbago ka na, Lucas. Kasi may iba ka na. Mahina niyang bulong habang nanginginig ang labi. Hindi siya lumapit, hindi siya sumigaw, at hindi siya gumawa ng eksena. Sa halip, dahan-dahan siyang umatras, parang natatakot sa katotohanang nasa harap niya. Hanggang sa tuluyan siyang tumalikod. Pagkalabas niya sa harap ng hotel, doon na siya bumigay. Napahagulhol siya ng iyak. Hindi na kayang pigilan ang sakit na matagal ang kinikimkim. Bakit, Lucas? Hindi pa ba ako sapat? Napahawak siya sa kanyang dibdib. Halos hindi makahinga sa bigat ng nararamdaman. Ang bawat luha ay tila sumasalamin sa lahat ng pagmamahal na binigay niya at sa lahat ng sakit na ibinalik sa kanya. Sa gitna ng ingay ng paligid, nanatili si Shelling nag-iisa, durog, tahimik at unti-unting tinatanggap ang katotohanan. Matagal niya nang kinatatakutan at matagal niya nang iniisip kung bakit malamig na ang pakikitungo ni Lucas sa kanya. Umuwi si Shelling basang-basa ng luha ang kanyang muka. Ngunit pinilit ang inayos ang sarili bago pumasok ng bahay. Tahimik siyang naupo sa sofa, hawak ang sarili. Hindi alam kung iiyak pa ba o pipilitin na lang maging matatag. Ang daming tanong sa isip niya, pero mas nangingibabaw ang sakit at takot. Takot na baka tuluyang mawala ang lahat kapag nagsalita siya. Anong gagawin ko? Ginawa ko naman lahat noon pa, Lucas. Pero bakit? 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 Madiin niyang sigaw sa kanyang sarili. Lumipas ang ilang oras hanggang sa marinig niya ang pagbukas ng pinto. Dumating na si Lucas. Agad niyang pinunasan ng luha at tumayo. Pilit inaayos ang mukha para magmukhang normal. Kanina ka pa dyan? Diba sabi ko huwag mo na akong hintayin kapag late na akong uuwi? Oo, pero gusto ko parang hintayin ka, love. Pero sa susunod, wag na, Shelly. Walang emosyong sabi nito na para bang walang nangyari. Dumaretso to sa loob, iniwan si Shelling nakatayo. Sumunod siya sa kusina at kunwaring abala. Kumain ka na ba? Hindi pa. Sige, ipaghahain kita. Tahimik niyang inihain ng pagkain. Kahit nanginginig pa rin ang kanyang kamay, naupo si Lucas at nagsimulang kumain na para bang ordinaryong gabi lamang yun. Pagod ka ba? Halika, imamasahe kita. Wag na, Shelly. Pwede ba? Tumigil ka na, please lang. Pagod ako. Napayuko ni lamang si Shelly. Pilit nilulunok ang sakit na alam niya may ibang pinuntahan ng asawa niya kanina. Hindi na siya nagtanong pa. Hindi na kayang banggitin ang nakita niya. Sa halip, pinili niyang manahimik na parang walang alam. Parang hindi nasaktan. Habang pinagmamasdan niyang si Lucas na kumakain, unti-unting bumibigat ang kanyang dibdib. Kahit alam ko ng lahat, hindi ko pa rin kayang mawala ka. Saad ni Shelly sa kanyang isip. Isang gabi habang tahimik ang buong bahay, nagising si Shelly at dahan-dahang bumangon papunta ng CR. Ngunit bago pa siya makarating doon, napansin niya ang ilaw sa kusina. Nagtaka siya, akala niya tulog na si Lucas. Dahan-dahan siyang lumapit, ngunit nang marinig ang boses nito, agad siyang napatigil. Narinig niya may kausap si Lucas sa telepono. Dahil sa kakaibang tono ng boses nito, kusang nagdago si Shelly sa may pader. Pinipigil lang sariling gumawa ng ingay.
Sigurado ka bang walang sabi to? Wala. Matagal naman na natin itong pag-isipan, di ba? Ikaw na lang ang kulang sa plano. Hindi basta-basta to. Asawa ko pa rin siya. Talaga? Eh bakit parang hindi naman ganun ang trato mo sa kanya? Ay, matagal ko nang gustong matapos to. Nakakasakal na siya, alam mo yun? Kung ganun, gawin na natin. Mas mapapabilis lahat kung wala na siya. Nanlaki ang mga mata ni Shelly. Napahawak siya sa kanyang bibig para pigilan ang sariling mapasinghap. Paano? Simple lang. Lagyan mo ng laso ng pagkain niya. Yung hindi agad mapapansin. Yung parang natural lang. At pagkatapos? Kapag wala na siya, tayo nang bahala. Hindi naman siya maghihinala eh. Lalo ng mga taong kung maayos ang pagkakaplano mo. Hindi pwedeng basta na lamang siyang mawala. May magtatanong. Kaya nga ililibing agad, diba? Sabihin mo na lang bigla siyang nagkasakit. Basta, mag-alibay ka. Napahigpit ang kapit ni Shelly sa dingding. Nanginginig ang buong katawan niya habang unti-unting pumapasok sa isip niya ang mga naririnig. Sigurado ka bang gagana yun? Oo. May kilala akong pwedeng magbigay ng tamang gamot. Isang beses lang yun. Tapos na. Ayokong pumalpak to ha. Hindi papalpak kung susundin mo lang ako. Gusto mo naman to, di ba? Oo. Isang simpleng salita, pero parang kutsilyong tumusok sa puso ni Shelly. Good. Then simulan mo na agad. Huwag mo nang patagalin. Sige, bukas ihahanda ako na. That's my Lucas. Napapikit si Shelly. Hindi niya na kayang marinig pang kasunod. Tahimik siyang umatras. Pilit pinipigilan ng pag-iyak. Nanginginig ang kanyang mga tuhod habang dahan-dahan siyang bumalik sa kanilang kwarto. Pagpasok niya, agad siyang napaupo sa gilid ng kama. Doon na siya tuluyang bumigay. Walang ingay, walang sigaw, kundi tahimik na pagluha. Nagbago ka na talaga, Lucas. Kaya mo na akong patayin. Akala ko ba tayo hanggang dulo? Bakit ngayon mag-isa na lamang ako? Hindi siya makapaniwala na ang lalaking minahal niya, ang lalaking pinili niyang pagkatiwalaan ng buong buhay niya, siya pang magpaplano ng kanyang kamatayan. At sa gabing yun, hindi lamang puso ni Shelly nadurog, kundi pati ang huling natitirang pag-asa niya. Matapos ang gabing yun, may nagbago kay Shelly. Dahil sa nalaman niya na hindi na siyang babaeng tahimik na umiiyak at sinisisi ang sarili. Sa halip, pinili niyang maging matapang. Kung may laro mang sinimulin si Lucas at ang kabit nito, handa siyang sumabay. Pero sa pagkakataong to, hindi na siya ang dihado. Kinabukasan na maaga siyang nagising. Paglabas niya ng kwarto, bumungad sa kanyang isang eksanang matagal niya nang hindi nakikita kay Lucas. Nasa kusina to, naghahanda ng almusal. Good morning, love. Good morning. Saglit siyang natigilan, pero agad ning tinago ang kanyang reaksyon. Lumapit siya sa mesa at naupo. Kain na tayo. Pinagluto kita. Talaga? Ang sweet mo naman. Lumapit si Lucas at hinaplos ang buhok niya. Isang lambing na dati niyang pinapangarap bumalik. Pero ngayon, alam niya nang may kapalit. Namiss ko lang ang maganda at mabait kong asawa. Naku, ikaw talaga. Hanggang ngayon, mambobohla ka pa rin ha. Pero ako din, namiss kita. Habang kumakain, tinititigan niyang pagkain. Alam niya, sigurado siyang ito nang simula ng plano ng asawa niya at ng kabit nito. Kumain ka na. Baka lumamig ang mga pagkain. Sayang naman. Oo, kakain na ako. Dahan-dahan siyang sumubo, ngunit hindi niya nilunok. Katulad ang napagplanuhan, kinimkim niya lang to at nagkunwaring kumakain. Masarap ba? Masarap. Ngumiti si Lucas na tila bakampante. Ngunit hindi nito alam, isang hakbang na lang, siya na mismong makakatikim sa bitag na siya mismong naghanda.
Kinagabihan kasi bago mangyari ang lahat, alihim na tinawagan ni Shelly si Lander, ang matalik niyang kaibigan at isang doktor. Ibinuhos niya lahat ng kanyang nalaman. At doon nila plinano kung paano niya malalampasan ang nakaambang panganib. Ngayon habang nakaupo siya sa harap ni Lucas, ramdam niya ang tibok ng puso niya na hindi sa takot, kundi sa determinasyon. Hindi na ako yung dating Shelly. Hindi na ako papayag. Saktan niyo ako ulit. Lumipas ang ilang oras matapos ang umagang yun. Tahimik ang buong bahay ngunit sa loob ni Shelly, parang may bagyong paparating. Alam niyang anumang mangyari sa araw na yun ay magdedesisyon ng kanyang kapalaran, buhay o kamatayan. Matapos siyang ilagay sa bibig ang pagkain kanina, tumayo siya para kumuha ng tubig. Pero nang hindi na mamalay ni Lucas, iniluwa niya ang pagkain sa isang basurahan at pagbalik niya, umarte na siya. Unti-unti niyang hinawakan ang kanyang tiyan. Pilit pinapakita ang sakit. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinipilit niyang gawing kapanipaniwala ang kanyang bawat galaw. Lucas, parang may mali. Mahina niyang sabi, pilit na nanginginig ang boses. Nasa harap lamang na si Lucas, nakatingin, walang gulat at walang pag-aalala. Anong problema? Mas lalo pang pinatindi ni Shelly ang kanyang pag-arte. Napaupo siya sa sahig habang hinahabol ang hininga. Ang sakit, Lucas. Hindi ako makahinga. Ano? Hindi ka okay? Bakit? Anong nangyari sa'yo? Lumapit si Lucas, pero hindi para tulungan siya, kundi para siguraduhin kung hindi na okay si Shelly. Hinawakan niya ang baba ni Shelly at pinilitong tumingin sa kanya. Sa mga mata ni Lucas, walang kahatan ng pagmamahal, tanging pag-oobserba lang, parang sinusuri kung gumagana na ba ang laso niya. Tulungan mo ako, please. Ngunit umatras lamang si Lucas, walang sagot, walang galaw, at doon tuluyang nawala ng malay si Shelly. Lumipas ang ilang oras, tahimik ang bahay, at nakahiga pa rin si Shelly sa parehong pwestong hindi gumagalaw. Hindi humihinga ng malalim. Pinipigilan kahit pinakamalit na reaksyon. Pagkatapos ng ilang sandali, narinig niyang pagbukas ng pinto. May dumating at boses yun ng isang babae. Alam niyang si Claudia yon, ang kabit ni Lucas. Tapos na? Nagawa mo ba? Oo, mukhang gumana naman. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tumayo't harapin sila. Pero pinili niyang manatiling tahimik. Sigurado ka? Kanina pa yun hindi gumagalaw. Narinig niyang mayabag na papalapit. Ramdam niyang presensya ni Claudia na malapit sa kanya. Sayang, maganda pa naman. Tumigil ka nga. Ano? Totoo naman Marahan namang sinipa ni Claudia ang paa ni Shelly. Testing kung gagalaw to, pero pinilit niyang hindi kumibo kahit nasasaktan siya. Ay, patay na nga. Mahusay ka talaga, babe. Masayang saad ni Claudia at hinalikan si Lucas. Kailangan na natin siyang iligpit. Oo, sige. Habang wala pang nakakaalam. Pero, saan natin siya ilalagay? Sa likod, may lupa doon. Ililibing natin? Oo. Hindi ka ba natatakot? Mas natatakot ako mahuli. Ang galing mo talaga. Siyempre naman, tapos na to. At wala na siyang silbi. Parang may kumurot sa puso ni Shelly. Kahit alam niyang ganito ang plano, masakit pa rin marinig mismo mula sa lalaking minahal niya. Tara na, bago pa may makakita. Pero maya-maya pa, biglang may kumatok. Dahilan para magulat ang dalawa. Sino yun? Hindi ko alam. Maya-maya pa'y muli itong kumatok at mas malakas na. Sandali! Sigaw ni Lucas. Narinig ni Shelly ang mga yabag papunta sa pinto. Bumilis ang tibok ng puso niya. Alam niyang ito nang susunod na bahagi ng plano. Pagbukas ng pinto, bumungad si Lander, ang kaibigang doktor ni Shelly. Lander? Nagkunwari namang nagulat si Lander at agad pumasok.
at nakitang walang malay na si Shelly sa sahig. Anong nangyari? Hindi ko alam. Dahil bigla na lamang siyang bumagsak eh. Oo, kanina pa yung ganyan. By the way, ako nga pala si Claudia. Kaibigan din ako ni Shelly at tinawagan ako dito ni Lucas dahil, yan nga, may nangyari kay Shelly. Lumuhod agad si Lander sa tabi ni Shelly at kunwaring sinusuri ito. Shelly, naririnig mo ba ako? Kailan pa siya ganyan? Mga ilang oras na rin. Hindi niyo ba agad siya dinala sa ospital? Napailing si Lander, kunwaring tensyonado. Hindi, dahil akala ko mahihimas-masan lang. Napabuntong hininga si Lander, parang galit pero pinipigilan. Habang nakayuko siya, palihim niyang inilabas ang maliit na injection. Dahan-dahan itinago niya yun sa kanyang kamay. Magtiwala ka. Pabulong na sabi ni Lander. Isang mabilis at maingat na galaw ang ginawa ni Lander at tinurukan niya si Shelly nang hindi napapansin ng dalawa. Ang gamot ay pansamantalang magpapahinto sa tibok ng puso ni Shelly. Bigla namang tumigil si Lander. Sinuri niya ang pulso nito at dahan-dahang tumingin kay Lucas. Wala na siya. Patay na si Shelly? Sigurado ka? Oo, sigurado ka, Lander. Wala na siyang pulso. At wala na ang tibok ng puso niya. So, successful ang plano natin? Mahinang tanong ni Claudia, sapat para si Lucas lamang makarinig. Oo. Ngunit si Lander, tahimik lamang na nakatingin kay Shelly dahil alam niya na ang totoo. Matapos may sakatuparan ang plano, naging panatag ang loob ni Lucas at ng kanyang kabit. Sa paningin ng lahat, tapos ang problema dahil wala na si Shelly. Wala nang hadlang, wala nang babalik para magtanong o magbunyag ng katotohanan. Unti-unti, bumalik ang sigla ni Lucas. Ang dating malamig at iritable ay napalitan ng gaan ng kilos at mangiting matagal niya nang hindi pinakita. Hanggang isang gabi, magkasama sila ni Claudia sa sala. Hawak ang mga baso ng alak na tila ba nagdiriwang sa nangyari. Ay, ang bilis ng lahat. Parang ang dali lang ng mga pangyari, no? Dahil maayos ang plano nating dalawa. Wala man lang kahirap-hirap. Ay, sa wakas. Alam mo ba, na matagal ko na itong gustong mangyari. So, tayo na talaga? Wala nang pipigil sa atin, di ba? Wala nang dahilan pa. At kung may pipigil man, di patayin. Pwede na tayong magsimula ulit, Lucas. Yung walang tinatagong problema. Oo, mas maayos at mas magandang buhay kasama ka. Alam mo, naisip ko, magpakasal na kaya tayo? Napatingin si Lucas sa kanya. Tila nagulat sa ideya pero hindi nagtagal. Napangiti rin siya. Bakit naman hindi, diba? Talaga? Total, wala naman ang hahadlang sa ating dalawa. Ang saya! Natawa ang babae at mas lalong yumakap sa kanya. At sa mga sumunod na araw, mabilis ang mga pangyari. Sa mata ng iba, isa itong bagong simula para kay Lucas. Isang pag-ibig na natagpuan matapos ang pagkawala ng kanyang asawa. Ngunit sa likod ng lahat ng to, may isang katotohanang hindi nila alam. Sa isang tahimik na lugar, malayo sa kanilang kaalaman, unti-unting nagmulat ng mata si Shelly. Mabagal ang kanyang paghinga, ngunit buhay na buhay. Sa tabi niya, si Lander, tahimik na nagbabantay. Kaya mo yan. Magiging successful ang plano natin dalawa. Huwag kang mag-alala. Nandito lang ako para sa'yo, Shelly. Thank you, Lander. Alam kong simula pa lang hindi mo ako iniwan. Sa halip na babayaan mo ako, nanatili ka pa rin. Kaya maraming salamat talaga. Ani Shelly at bahagyang hinawakan sa kamay si Lander. Sa kabila ng nangyari, sa sakit at pagtataksil, hindi siya tuluyang nawala ng gana. At habang abala sina Lucas sa pagpaplano ng kanilang bagong buhay, hindi nila alam na ang babaeng akala nila'y tuluyang nawala
ay naghihintay lamang ng tamang oras para bumalik. Habang abala sina Lucas at Claudia sa pagpaplano ng kanilang kasal, mula sa venue hanggang sa listahan ng mga bisita, sa kabilang banda ay tahimik ding gumagalaw sina Shelly at Lander. Nakaupo si Shelly sa gilid ng kama, hawak ang baso ng tubig, habang seryoso silang nag-uusap ni Lander. Kailangang malinaw ang bawat galaw natin. Isang mali lang, tayo ang babagsak at tayong mababaligtad. Sigurado ka ba rito? Hindi biro ang gagawin mo. Mas hindi biro yung ginawa nila sa akin. Sa anong plano mo ngayon? Hintayin natin yung kasal nila. At doon ka magpapakita? Oo. Doon kung saan akala nila nagsisimula ng bago nilang buhay. Doon ko tatapusin yung kasinungalingang sinimulan nila. Kailangan natin ng sapat na ebidensya. Di pwedeng puro salita lang. Meron na tayong sapat na ebidensya. Yung narinig ko at yung ginawa nila. Kailangan pa nating patibayin yun. Kailangan may videos tayo o record man lang ng mga usapan nila para wala silang lusot. Hininda ko ng lahat ng yan, Lander. Dahil hindi na ako yung dating Shelly. Nakikita ko ang pagbabago mo, Shelly. Kaya nandito lamang ako para sa'yo. Sa pagkakataong to, hindi na ako magpapatalo. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng kasal ni na Lucas at ng kabit niyang si Claudia. Sa loob ng simbahan, maayos ang lahat. Puno ng bisita, tahimik ang paligid, at ang lahat ay tila nakatuon sa seremonyang isinasagawa. Si Lucas ay nakatayo sa harap ng altar, nakangiti, kampante, habang katabi ang kanyang mapapangasawa. Wala sa isip nila na may magbabago pa sa takbo ng araw na yon. Habang nagpapatuloy ang seremonya, abala ang pari sa pagbibigay ng mga huling pananalita. Kung may sino mang tutol sa pagsasamang ito, magsalita na ngayon o manahimik habang buhay. Isang sandaling katahimikan ang bumalot sa buong simbahan. Walang gumalaw, walang nagsalita. Ngunit sa mismong sandaling yon, biglang bumukas ang malaking pinto ng simbahan ng dahan-dahan at pumasok si Shelly. Suot niya ang isang pulang damit, elegante, kapansin-pansin at puno ng presensya. Sa bawat hakbang niya papalapit sa gitna ng simbahan, unti-unting nagbagong atmosphere ng buong lugar. Ang mga bulungay nagsimula. Ang mga mata ng tao ay napako sa kanya at halatang nagulat ang lahat. Ngunit ang pinakanawindang ay sina Lucas at si Claudia. Shelly? Mahinang ngunit gulat na gulat niyang sambit. Paanong buhay ka? Napatigil ang buong seremonya. Ang pari hindi makapagsalita sa gulat habang ang mga bisita ay nagkakagulo sa bulungan at si Lucas ay dahan-dahang umatras ng isang hakbang. Hindi makapaniwala sa nakikita niya. Imposible. Patay ka na. Patay? Yan ba ang kwentong pinaniwala mo sa lahat, ha? Mahinahon yung sagot habang unti-unting lumalapit. Napasinghap ang mga tao sa simbahan. Ang kabit ay halatang kinakabahan. Nanginginig ang mga kamay habang nakatingin kay Shelly. Anong kalokohan to? Kalokohan? Interesting yan, galing sa'yo. Akala niyo ba talaga? Ganun lang kadali yun, ha? Paano nabuhay ka? Anong ginawa mo? Hindi ako nawala, Lucas. Pinili ko lang munang manahimik habang kayo nagdidiwang sa inyong kasinungalingan. Mas lalong nagkagulo ang bulungan sa paligid at sa gitna ng simbahan, sa araw na akala ni na Lucas at ang kabit niya ay simula ng bago nilang buhay, ang katotohanan ay tuluyan ang bumalik. Habang nakatuon ang lahat ng mata kay Shelly, hindi na siya nag-aksaya ng oras para sa paliwanag kung paano siya nabuhay. Sa halip, tumindig siya ng mas matatag, ramdamang bigat ng katotohanan matagal nang kinikimkim. Hindi ko na kailangang ipaliwanag kung paano ako nandito. Wala akong oras para sa mga taong tanga at makapalang muka. Shelly,
Ano bang pinagsasabi mo? Gusto mo ng paliwanag? Sige. Lahat ng ginawa niyo, alam ko. Ang plano niyong lasunin ako. Hindi yun totoo. Talaga? Ipinakita niyang kaning cellphone. Isa-isang nagplay ang mga records ng mga usapan. Boses yun ni Lucas at ng kabit niya tungkol sa paglalason at pagtatago ng katawan. At nagulat ang lahat ng tao sa loob ng simbahan. Anong ibig sabihin nito? Mahinang sambit ng pari. Ibig sabihin, Father, hindi matutuloy ang kasal. Hindi ako multo na bumalik para manggulo. Buhay ako. Dahil hindi ako kasing tanga ninyo. Hindi mo naiintindihan yun. At ako pang hindi nakakaintindi. Ikaw ang nagplano kung paano ako papatayin, Lucas. At may ebidensya pa ako. Messages, call logs, at testimonya. Dagdag ni Shelly at inangat niyang isang folder. Ipinasa niya sa isang katulong ng simbahan ng kopya na agad ipinasa sa pari at ilang bisita. Hindi! Peke yan! Ginagawa mo lang to dahil nababaliw ka na! Peke? Baliw? Huh, ikaw pa talagang magsasabi niyan? At sarili mo pa ang tinutukoy mo, ha, Claudia? Gusto niyo pa ng mas malinaw? Sabay lingon niya sa mga bisita. Naglabas siya ng isa pang video. Kuha mula sa malayo. Kung saan makikitang nag-uusap si Lucas at ang kabit nito tungkol sa plano at isang collective gasp ang narinig sa simbahan. Paano mo nakuha yan? Hindi mo na kailangang malaman. Shelly, pakinggan mo muna ako. Dahan-dahang umatar si Lucas. Halatang nawawala na sa kontrol ang sitwasyon. Hindi. Ikaw ang makinig ngayon. Akala niyo ba normal na kasal na to? Hindi to pag-ibig. Ito'y isang kasinungalingan at pagtataksil. Sinubukan niyo akong patayin. Wala kang ebidensyang ganon. Wala? Hinahamon mo ba ako, ha, Claudia? Gusto mo bang ipakita ko yung eksatong usapan ninyo tungkol sa paglibing sa akin ng buhay? Tama na yan. Ano mang gusto mo? Gusto ko? Gusto kong makita ng lahat kung sino talaga kayo. Father, pwede po bang ipagpatuloy ang seremonya? Anong ibig mong sabihin? Ipagpatuloy po ninyo. Pero hindi para sa kasal, kundi para sa katotohanan. Nagkagulo ang simbahan eh. May mga taong nagbubulungan eh. May mga kumukuha ng video. May mga halatang hindi makapaniwala. Shelly, tama na, ano ba? Tama na. Nung sinira mo ako, hindi ka tumigil. Nung pinapaniwala mo ang lahat na patay na ako, hindi ka tumigil. Ngayon, ako naman ang magsasalita. At ikaw ang wala nang magagawa. Lucas, anong gagawin natin? Tumahimik ka muna, Claudia. Ngunit huli na. Dahan-dahang lumapit si Shelly sa gitna habang ang simbahan ay puno ng tensyon at kaguluhan. Ito ang katotohanan. At sa sandaling yun, sa harap ng lahat ng kasal na dapat ay simula ng bagong buhay, nina Lucas at ang kabit niyang si Claudia ay naging simula ng kanilang pagbagsak. Sa gitna ng kaguluhan sa simbahan, habang hawak pa rin ni Shelly ang mga ebidensya, lalong uminit ang sitwasyon nang hindi na makapagpigil ang kabit ni Lucas. Sinisira mo ang buhay namin! Sigaw niya bago mabilis na lumapit at sinampal si Shelly ng madiin. Umalingaw ang sampal sa buong simbahan. Napaatras si Shelly pero hindi siya bumagsak. Sa halip, dahan-dahan siyang tumingin sa babae at doon nagbago ang lahat ng kanyang emosyon. Ako pa talaga? Sa isang iglap lang, nagbagong reaksyon ni Shelly. Mabilis siyang lumapit at hinawakan ng babae sa braso. Tinulak to palayo at sa gitna ng tensyon, sinira niyang kumpiyansa nito sa harap ng lahat. Tinanggal ang pagkakahawak nito at napaurong ang kabit sa hiyat galit. Ano ba? Bitawan mo ako! Akala mo ba ikaw lang marunong manakit, ha? Muling lumapit ang kabit, ngunit bago siya makagalaw muli,
Sinampal siya ni Shelly ng mas malakas. Isang sampal na nagpatahimik sa buong simbahan. Tama na yan, Shelly. Ikaw pa dagang may lakas ng loob na magsabi na, ha, Lucas? Tama na. Dahan-dahang pumasok si Lander, seryosong muka, at agad lumapit kay Shelly para alalayan siya. Lumayo ka sa kanya. Malamig nang sabi kay Lucas. Napatingin ang lahat sa bagong dating. Huwag mo akong pigilan, Lander. Sino ka ba sa inaakala mo, ha? Ako yung tumulong para mabuhay siya. Ah, kaya pala. So ikaw yung kabit niya. Kaya pala buhay pa siya. Naligaw ang kalaguyo niya. Anong pinagsasabi mo? Huwag ka nang magpanggap pa, Shelly. Alam ko ng lahat. Nagplano kayo nitong kabit mong si Lander. Eto ang totoo. Si Shelly may kabit. Si Lander ang kalaguyo niya. Pinagplanuhan nila to para sirain ako. Para sirain ang kasal na to. At ibaling sa akin ang kasalanang ginawa nila. Talaga lang, ha? Hanggang ngayon, kaya mo pang magsinungaling, ha, Lucas? May ebidensya siya, Lucas. Hindi mo pwedeng takasan yun. Ebidensya? Lahat yan ay gawa-gawa nyo lang. Kung gawa-gawa lang yan, bakit nandito ang boses mo? Bakit nandito ang plano mong patayin ako? Huminto siya. Sa kanilabas muli ang phone niya. Isang video ang nagplay muli sa harap ng lahat. Hindi yan totoo. Ikaw ang hindi totoo, Lucas. Isa kang pekeng tao. Doktor ako. At alam ko ang nangyari sa kanya. Walang kabit si Shelly. Ikaw ang nagtangkang pumatay sa asawa mo. Isang malakas na bulungan ang kumalat sa simbahan. Ang dating kontrolado ni Lucas ay unti-unting gumuho. Hindi. Hindi yung totoo. Ngunit sa unang pagkakataon, wala nang naniniwala sa kanya. At sa gitna ng simbahan, si Shelly nakatayo. Hindi na biktima, hindi na tahimik, kundi isang babaeng bumalik para tapusin ang laro na sinimulan sa kanya. Habang nagkagulo ang lahat sa mga ebidensyang inilabas ni Shelly, biglang may naririnig na sirena sa labas. Ilang segundo pa, bumukas ang mga pinto ng simbahan at pumasok mga pulis na maayos ang hakbang at seryoso ang mga mukha. Walang gagalaw! Pulis to! Ang mga bisita'y napaatras. Ang pari hindi makapaniwala at si Lucas ay biglang natigilan. Habang si Claudia, na kanina lang ay galit na galit, biglang nagbago ng kilos. Hinawakan niyang ulo, umiiyak, at saka biglang napahiga sa sahig na para bang nawala ng malay. Tulungan niyo siya! Si Shelly, siyang dapat niyong ikulong. Siyang dahilan ng lahat ng to. Si Shelly nagplano nito. Sinisira niya kami. Officer, pakinggan niyo naman po ako. Inaatake niya kami. Sinisira niya ang kasal ko. Ngunit hindi kumikibo ang mga pulis. Ikaw ba si Mr. Lucas? Oo. You're under investigation for attempted murder. Ano? Anong pinagsasabi ninyo? May report kami tungkol sa plano yung dalawa ng kasabot mo. Nalasunin mismo ang asawa mo. Kasinungalingan yan, officer. Siya lang may pakanan yan. We already verified the recordings. We have audio evidence of your conversations regarding poisoning and disposal of your wife's body. Hindi yun totoo. Narinig mo na, Lucas. Matagal ko na pong inireport ang lahat. Nung akala niyo patayin na ako. We've been monitoring this case. Lahat ng impormasyon ay validated. At kasama ka rin sa kaso. Sabay lingon ng pulis kay Claudia na nakahiga pa rin sa sahig na biglang napadilat. Ha? Wala akong kinalaman dyan! They also have your messages and planning records. Hindi pwede to. Sinubukan mo akong patayin, Lucas. Hindi ko ginawa yon. Narinig ka na ng buong mundo. Ginawa mo to. Lahat ng to gawa-gawa mo lang. Enough. Sumama na lang po kayo sa amin para wala na pong gulo. Agad na lumapit ang mga pulis at kinuha si Lucas. Bitawan niyo ako! Shelly, sabihin mo sa kanila.
Ngunit hindi na sumagot si Shelly. You're both under arrest. Habang hinihila si Lucas palabas ng simbahan, pilit pa rin siyang sumisigaw. Pero wala nang nakikinig sa kanya. Habang inilalabas naman ang kabit na nagpapatuloy sa pag-iyak at magmamakaawa, unti-unting humupang kaguluhan sa simbahan. At sa gitna ng lahat ng ingay, takot at katotohanang nabunyag, nakatayo si Shelly, hindi na biktima ng nakaraan, kundi simula ng hustisyang matagal niyang ipinaglaban. Habang unti-unting hinahakot palabas ang simbahan ng dalawa, nanatiling tahimik ang buong paligid. Ang dating ingranding kasal ay napalitan ng kaguluhan at bulungan. Ang pare na hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyari ay tahimik na napayuko at nag-sign of the cross na lang. Tila ipinagpapasa Diyos na ang lahat ng nasaksihan niya. In the name of the Father. Mahinang bulong niya habang umiiling. At sa gitna ng lahat ng yun, nanatiling nakatiyo si Shelly sa gitna ng simbahan. Tahimik siya, ngunit may kakaibang katahimikang hindi natakot, hindi nasakit, kundi kapayapaan pagkatapos ang mahabang laban. Lumapit si Lander sa kanya. Saglit silang nagkatinginan at sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, may ngiti sa labi ni Shelly, hindi pilit kundi totoo. Dahan-dahang yumuko si Lander at mahigpit siyang niyakap. Isang yakap na puno ng pag-unawa, suporta at pagprotekta sa lahat ng pinagdaanan niya. Tara na. Magkasabay silang lumakad palabas ng simbahan. Sa kanilang paglabas, iniwan nila sa likod ang gulo, ang kasinungalingan at ang nakaraan na muntik ng kumitil sa buhay ni Shelly. Lumipas ang ilang buwan matapos ang magulong pangyayaring yon, unti-unting bumalik sa normal ang buhay ni Shelly o kahit papaano ay mas tahimik na ngayon. Malayo na siya sa dati niyang kinatatakutan at mas maayos na ang takbo ng kanyang araw dahil wala ng banta na matagal niyang kinabuhay. Sa panahon yon, si Lander ang naging sandigan niya. Hindi lamang bilang doktor na tumulong sa kanya, kundi bilang taong nanatili sa kanyang tabi kahit tapos na ang lahat ng plano at gulo. Madalas silang mag-usap, minsan tahimik lamang na magkasama, parang sapat na ang presensya ng isa't isa. Isang gabi, habang magkasama sila sa labas ng isang tahimik na lugar, napatingin si Lander kay Shelly nang mas matagal kaysa dati. Parang may gustong sabihin pero pinipigilan lang. Oh, bakit? Matagal ko nang gustong sabihin to. Hindi lang tutungkol sa pagtulong sa'yo, Shelly. Ano yun? Gusto kita. Sandaling natahimik si Shelly. Hindi agad siya nakasagot, pero hindi rin siya nagulat. Parang matagal niya nang nararamdaman, pero hindi lamang nila binibigyan ng pangalan. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Pero habang nakikita kitang lumalaban, mas lalo kitang nagustuhan. Alam mo, Lander, nang mga panahong akala ko wala na akong kampi, ikaw yung nanatili. At hindi ko rin alam kung kailan, pero iba na rin ang nararamdaman ko. Hindi na to yung dati kong buhay, at hindi na rin ako yung dating Shelly. Pero sa lahat ng taong dumaan sa buhay ko, ikaw yung hindi ako iniwan. So, ibig sabihin? Oo, mahal din kita, Lander. Dahil sa naging sagot ni Shelly, laking saya ang naramdaman ni Lander at niyakap ni si Shelly sabay halik sa labi nito. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon ng sakit at laban, may bagong simula na hindi na nakabatay sa takot at galit, kundi sa paghilom at unti-unting pagtitiwala. At sa katahimikan ng gabi, pareho nilang napagtanto na ang mga sugat ng nakaraan ay hindi agad nawawala. Pero may mga taong dumarating para tulungan kang muling buuin ang sarili mo. Dito na nga po nagtatapos ang panibagong kwentong handog namin sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, dito lamang sa Kuya Agustin Stories. Daghang salamat and amping.